Magandang umaga po sa lahat. Sir Neb, ako po si Nilo. Guardia sa isang warehouse. Ang ibabahagi ko sa inyo ay yung nangyaring kababalaghan sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa trabaho. Sa pagkakatanda ko, pangalawang araw ko pa lang noon mula nang malipat ako sa warehouse na yon sa Laguna. Dahil bago pa lang kaya hindi ko pa kilala lahat ng mga empleyado sa loob. Kulang 10 din sila. Nung unang araw ko, may 2 absent at hindi ko pa rin naman tanda yung mga mukha ng mga pinakilala sa akin doon. Nung pangalawang araw ko na nga, 9:00 na nun. Bago magsara ang warehouse ay kailangan ko munang ikutin yon at i-check kung nasa ayos na ang lahat at siguruhin na wala ng tao na maiiwan sa loob. 2 naman kaming gwardiya. Ang isa ay naiwan sa gate at ako naman ang iikot sa loob. Tapos sa susunod na gabi, siya naman ang iikot at ako naman ang maiiwan sa gate. Palitan kami. Dahil unang beses ko ngang mag-ikot, kaya nangangapa pa ako sa bawat sulok. May kalakihan din kasi yung warehouse na yon. Mukhang okay naman na ang lahat sa loob at wala na rin akong nakitang empleyado na naiwan pa roon. Pero nung palabas na ako, ay biglang nahagip ng mata ko ang isang tao na tumawid sa kabilang lagayan ng mga goods. Tingin ko lalaki. Napakamot ako ng ulo. Sa isip ko, meron pa palang tao. Naghintay ako saglit sa pintuan kasi alam ko naman na lalabas na rin yon dahil nga uwian na. Baka may nalimutan lang o may inayos lang sa loob. Pero lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin ito lumalabas. Sinesenyasan na ako nung kasama ko sa gate na magsasara na kami, kaya pinuntahan ko na yung gawing pinuntahan ng lalaki. Pero pagtingin ko dun ay wala naman akong nakita. Tapos nahagip na naman ng mata ko yung tao na nandoon naman sa kabilang hanay ng mga produkto. Sinigawan ko na. Sabi ko uwian na. Kailangan na niyang lumabas ng warehouse. Wala akong tugon na nakuha, kaya nagmamadali kong pinuntahan yung direksyong pinuntahan niya. Pero Sir Neb, wala na naman akong naabutan. Nagsimula na akong kabahan nang muli ko yung makita sa kabilang panig. Para bang pinaglalaruan niya ako. Pinapahabol ako. Ang ginawa ko, patakbo kong pinuntahan yung panig na yon. Pagpunta ko ron ay sa kabilang panig ko na naman siya nakita. Gumapang na yung kilabot sa katawan ko. Nung makita ko ulit yung lalaki ay hindi ko na nagawang humakbang. Nakaramdam na kasi ako ng takot. Lalo pa nung marinig ko yung mahihinang tawang parang binubulong sa tenga ko mismo. Gayong wala naman akong katabi. Mapapasigaw na sana ako nung marinig ko na lang yung sigaw ng kasama kong guard. Tinatanong kung ano pang tinatayo ko ron. Nakalabas na raw ang lahat ng empleyado. Sa nanginginig kong boses, Sir Neb, sinabi kong may isa pa sa loob. Hindi naniwala yung guard dahil kumpleto na raw ang nakapag-log out sa gate. Nang ikwento ko sa kanya ang naranasan ko, ay inamin niyang sa tinagal-tagal niya doon sa warehouse ay ilang beses na rin daw siyang nakakita ng multo ron at nakaramdam din. Pero binabaliwala lang niya hanggang sa nagsawa na ito ng pagpapakita sa kanya. Kaya masanay na lang din daw ako dahil hindi naman daw yun nananakit. Pero kahit pa hindi yun nananakit, Sir Neb, yun lang mismong makita at maramdaman ko pa yung pagbulong sa tenga ko ay talagang nananayo yung mga balahibo ko sa takot. Sa totoo lang po ay ilang beses pa akong nakaranas ng kakatwa sa warehouse na yon. Pero kapag ganoon, nagdarasal na lang ako. Tapos mawawala din naman. Sabi rin kasi sa akin nung kasama kong gwardiya, isipin ko na lang daw na bantay din yon sa warehouse. Pang night shift nga lang. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay doon pa rin ako nagtatrabaho. Hindi na ako ulit nalipat ng pwesto. Masayang bati sa iyo, Sir Neb, at sa lahat ng tagapakinig mo. Tawagin niyo na lang po akong babe. Ang ikukwento ko po ay ang mismong karanasan ko sa bangko na minsang pinaglingkuran ng tatay ko.
bilang isang security guard. Ilang taon na rin si tatay sa bangkong yon at mabait siya sa tao, kaya naman lahat ng kasama niya roon ay kasundo niya at magiliw sa kanya. Kahit yung mga vendors na nakapaligid sa lugar, kaklose din niya. Pero sabi nga, ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos at dumating yung araw na binawi na ang buhay ni tatay. Nasawi siya isang araw, Sir Neb. Inatake sa puso. Nakakalungkot nga kasi doon siya mismo sa bangkong yun namatay. Nadala naman siya sa ospital pero hindi na siya pinalad na mabuhay. Masakit sa amin pero natanggap din namin ang naging kapalaran ng tatay ko. Mga ilang linggo na siyang nailibing nang may marinig akong balita na nagmumulto raw si tatay sa bangko. Yung isang bank teller kasi ron kapitbahay namin. Siya ang nagkwento sa amin na nakita raw ng bagong guard ang multo ng tatay ko sa CR ng bangko. Hindi raw kilala ng bagong guard ang tatay ko, pero ang nakita niya kasing multo ay nakasuot daw ng tulad sa uniforme niya. Kaya inisip nila na si tatay yon dahil si tatay lang naman ang gwardyang namatay doon. Tapos yung ibang kabiruan ni tatay doon tulad ng janitor at yung isa pang teller, nakita raw nila si tatay sa loob ng bangko nung papasok pa lang sila. Sarado pa raw yung bangko noon. Naaninag daw nila na may tao sa loob at kilalang kilala raw nila ang bulto na yon. Ang tatay ko nga yun. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung mga kwento nilang yon. Kasi kung sa amin nga hindi nagpapakita o nagpaparamdam man lang ang tatay ko, sa kanila pa kaya? Basta hindi agad ako naniwala. Sabi ko sa sarili ko, gawa-gawa lang nila yon. Medyo nakaramdam pa nga ako ng inis dahil ginagawa nilang katatakutan ng tatay ko. Isang beses kinailangan kong magpunta ng bangko para ayusin yung account ko roon. Pinili ko talaga yung oras na hindi matao kasi mainipin ako. Ayoko nung mahabang paghihintay. Nung papasok pa lang ako ay sumalubong na agad sa akin ang malamig na hangin. Hindi ko masabing lamig ng aircon yung naramdaman ko sa balat kasi yung hangin parang yumakap talaga sa akin. Ang hirap ipaliwanag. Basta ganoon po yung pakiramdam ko na parang may yumakap sa akin tapos malamig. Naisip ko agad si tatay. Nung nasa loob na ako, nakita kong umalis sa pwesto niya yung bagong guard at nagpunta sa CR. Habang yung isa naman ay may kinakausap na customer sa gilid. Pagtingin ko sa labas ng pintuan, nakita kong may isa pang gwardya roon. Sir Neb, nangilabot agad ako na hindi ko mawari. Nanlalaki yung mga mata ko at ulo. Pero alam ko naman na hindi takot yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon, kundi yung pakiramdam na hindi makapaniwala dahil nakita mismo ng mga mata ko ang tatay ko. Siya mismo yung guard na nakatayo sa pintuan sa labas ng bangko. Hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko si tatay mula ulo hanggang paa. Pinaglapat ko yung mga palad ko at pinisil-pisil yung mga kamay ko para mawala ang kabang bumabalot sa akin. Yung guard na galing sa CR, napansin siguro yung pagkabalisa ko kaya nilapitan ako at tinanong kung okay lang ako. Tumango ako pero hindi ko sinabi yung nakita ko. Ayokong madagdagan pa yung pag-uusapan nila tungkol sa tatay ko. Pagtingin ko naman ulit doon sa pintuan ay wala na roon ang tatay ko. Yung bagong guard na ang nakatayo ulit doon. Dahil doon, Sir Neb, ay nakumpirma ko na totoo nga ang sinasabi nilang nandoon pa ang kaluluwa ni tatay at siya yung malamig na hangin na sumalubong sa akin sa pintuan. Sir Neb, magandang araw po. Ako po si John Paul, bagong tagapakinig sa channel nyo. Naisipan ko lang din na ipadala ang karanasan ko na nangyari sa lugar namin sa San Isidro. Hindi po ako talaga taga rito. Nangungupahan lang po kami dahil kailangan ko ng mauuwian na malapit sa trabaho ko. Dahil hindi rin naman mataas ang sahod na natatanggap ko,
Kaya todo tipid ako sa mga gastusin. Sa halip na sumakay ng tricycle o jeep, ay nilalakad ko lang yung papuntang trabaho. Inaagahan ko at ginagawa ko na lang yun na exercise tuwing umaga. Minsan nagja-jogging pa ako. Kabilang sa mga nadaraanan ko ay ang malaki at lumang style na bahay. Tapos sa gate nun ay lagi ko ring nakikita ang isang gwardya na nakaupo sa bangkong plastik na may sandalan. Dahil nga lagi ko siyang nadadaanan, kaya tinatanguan ko na rin at nginingitian. Ganon din naman siya. Tumatango rin at ngumingiti sa akin. Naging kasama na sa routine ko yon. Hindi nga lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na kausapin yung si Q na yon. Kasi laging sakto lang yung oras ko sa paglalakad papunta sa trabaho. Wala akong oras para makipagkwentuhan. Ni hindi ko nga natanong yung pangalan niya. Basta tango at ngiti lang yung laging batian namin. Hanggang isang beses, ginabi ako ng uwi kasi nag-overtime ako. Mga 10:00 na yata yon. Sa kabilang side ng kalsada ako naglakad dahil balak kong dumaan sa bakanting lote na may tanim na mga talbos. Mangunguha ako para ipandagdag sa ulam namin. Kahit nasa kabilang kalsada ako, ay tanaw ko pa rin yung guard na lagi kong kabatian. Nagtaka ako at naitanong sa sarili ko kung hanggang anong oras ba siya duty sa bahay na yon. Kasi 5:00 pa lang ng madaling araw pagdadaan ako ay nandun na siya. Hanggang 10:00 ng gabi nandoon pa rin. Hindi kaya siya naiinip? Ni wala nga akong nakikitang lumalabas sa bahay na yon o tao man lang na natatanaw mula sa labas ng gate. Alam kong nakita niya rin ako kasi kumaway siya sa akin. Kinawayan ko rin. Yun na yung huling beses na nakita ko siya dahil kinabukasan ay wala na siya roon. Ibang guard na ang nakatambay sa harap ng gate. Nakasabay ko noon sa paglalakad yung kasamahan ko na taga roon. Nakita niya akong naglalakad kaya sinabayan na lang ako. Nung malapit na kami sa malaking bahay, nabanggit ko sa kanya yung CQ doon na kabatian ko. Pero iba na yung CQ ngayon. Napahinto siya sa paglalakad at nagtatakang nagtanong sa akin. Sa pagkakaalam daw niya ay ngayon lang nagkaroon ng CQ sa bahay na yan. At siya pa nga ang nagpasok. Kasi kakilala niya yung anak ng may-ari ng bahay. Wala nga raw nakatira sa bahay na yon. At kagaya nga ng sabi niya ay ngayon lang sila kumuha ng guard para magbantay sa bahay na yon. Kasi nga balak na raw iparenovate. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Kasi nga araw-araw akong dumadaan sa bahay na yon. At araw-araw ko ring nakikita yung guard na nakikipagbatian sa akin. Hindi ako mapakali noon, Sir Neb. Kaya talagang pinuntahan pa namin yung kakilala niya. At doon ko nga nakumpirma na wala talaga silang ibang kinuhang guard. Maliban doon sa kapapasok pa lang kahapon. Pare-pareho kaming nangilabot noon. Ine-expect ko nga hindi sila maniniwala sa akin. Pero kasi nakwento nung anak nung may-ari na kapag binibisita raw nila yung lumang bahay na yon, lagi siyang nilalagnat. Tapos pagsapit ng gabi ay madalas siyang nananaginip. Napapanaginipan niya yung lumang bahay. At sa gitna ng malaking bahay na yon ay may nakabantay na gwardya. Pero hindi naman daw niya maaninag yung muka. Hindi na lang daw niya pinansin. Kasi baka dahil lang yon sa mga pinapanood niya sa TV. Pero ngayon daw ay bumalik yung takot niya. Dahil naisip niya, baka yung nakikita kong guard ay yun ding gwardya sa panaginip niya. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin. Nung 1 linggo lang ito nangyari sa akin, Sir Neb. Roderick po ang pangalan ko. 30 plus na ang edad. May 2 anak at asawa. Isa po akong balut vendor. Halos buong buhay ko ay ito na ang naging trabaho ko. Nagsisimula ako lagi mga 6 PM. Maglilibot sa buong lugar namin tapos matatapos kapag mag-aalas 12 na ng gabi. Mabenta yung balut dito sa amin. Hindi rin basta-basta yung kinikita namin kaya hindi ko talaga kinakahiya.
Marami kasing tao ang night shift ang trabaho, kaya kahit saan ako makarating, talagang may customer na bibili nitong paninda ko. Marami na rin akong suki sa ilang taon kong pagbebenta ng balot, kaya naman halos gabi-gabi rin na ubos ang tinda ko. Hindi naman ako matatakutin talaga, Sir Neb. Sa tagal ko kasi sa ganitong larangan, hindi pa naman ako naka-experience ng kahit anong kababalaghan na masasabi kong sobrang nakakatakot. Pero nung isang linggo nga po, ay may naranasan ako na talagang hindi ko makalimutan. Tipikal na gabi. Tapos na akong dumaan doon sa may State University kung saan laging bumibili sa akin yung mga gwardyang naka-duty doon. Tinatahak ko yung madilim na parte ng daan nang marinig ko yung mga sit-sit kung saan. Tumingin ako sa side mirror. Pinalagyan ko ng side mirror yung bisikleta ko. Dala ng marami akong kalsadang nililikuan at para na rin sa safety ko, mas mabuti nang may ganito. Ayun nga po, Sir Neb. Pagtingin ko dun sa side mirror, wala naman akong kasunod. Kaya nagtaka ako. Sino yung sumitsit? Ilang minuto pa, meron na naman. Pagtingin ko uli sa side mirror, may nakabisikletang lalaki na nakabuntot sa akin. Naisip ko, ang bilis naman niyang pumidal. Nakasunod agad siya sa akin nang hindi ko napapansin. Medyo madilim yung nakikita ko sa side mirror, pero naaaninag ko na parang pinapaypay niya ako. Siyempre agad na akala ko, customer. Yun lang naman ang ibig sabihin ng ganoong klaseng pagtawag. Tumigil ako sa gilid ng daan. Naramdaman ko siya na tumabi sa akin, pero hindi ako lumingon sa kanya. Nagtanong lang ako, "Ilan po?" Hindi siya sumagot. Inayos ko yung sling bag ko at binubuksan ko na yung takip ng basket. Nagtanong uli ako kung ilan ang bibilhin niya, pero wala pa ring sagot. Naiinis na ako kasi nga pangalawang tanong ko na yun. Galit akong lumingon. Sir Neb, nabigla talaga ako nung makita ko na walang mukha yung lalaki. Nakaharap siya sa akin. Umaalon-alon pa yung buhok niya sa hangin, pero wala talaga siyang mukha. Baka sabihin nyo madilim lang kaya ganoon ang nakikita ko, pero malapit kami sa poste ng ilaw, kaya nga doon ako tumigil para mas makita ko yung mga tinda ko. Ang ginawa ko, kahit halos sumabog na yung puso ko sa takot, ay tinulak ko yung bike at saka pinaratsyada yung pedal palayo. Para akong hinahabol ng demonyo. Nung makalayo, tumingin ako sa side mirror. Laking gulat ko na nakasunod pa rin sa akin yung lalaki. Relax lang siya kung pumidal ng bike, pero hindi ko siya maiwan-iwan. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumasok. Naglock ng mga pinto at saka sumilip sa labas. Wala na yung lalaki. Hindi ako nakatulog nung gabi na yon dahil sa sobrang takot. Halos ilang araw din akong nagpalusot sa asawa ko para hindi makapagtrabaho sa gabi. Hindi ko man aminin, Sir Neb, ay talagang takot ako na makasalubong yung lalaking yon. Pero kalaunan naisip ko na kapag hindi ako nagtrabaho, wala kaming kakainin. Kaya nilakasan ko na lang yung loob ko at nagtinda na ako sa sumunod na araw. Sa kabutihang palad naman po, ay hindi ko na ulit nakasabay yung lalaking yon. Sabi nung asawa ko sa akin, magdasal daw kasi ako bago umalis. At kapag dadaan naman sa madilim na bahagi ng kalsada, ulitin ko raw yung mga dasal ko. Sa ganoong paraan ay lulubayan ako ng masasamang elemento. Lauren po ang pangalan ko, Sir Neb. Isang sales lady sa sikat na mall dito sa amin. 27 na po ako. Kapag day off habang naglalaba, laging dito ako sa channel nyo tumatambay para makinig ng mga nakakatakot na karanasan ng ibang tao. Naisipan ko nung isang araw na ano kaya kung ako naman ang mag-submit ng story para marinig ko naman yung kwento ko na ma-narrate sa channel. Bali ito po ang nangyari. Halos isang taon na rin ang nakalipas. Galing ako noon sa isang party. Birthday ng isang kaibigan na kaklase ko pa sa elementary.
Nagkainuman hanggang sa umabot na ng alas 12 ng gabi. Nagpaalam na ako kasi sabi ko wala nang sasakyan na pumapasok sa amin kapag madaling araw na. May maghahatid sana sa akin pero sabi ko okay lang. Kaya ko na yung sarili ko. Sakto naman na pagdating ko doon sa may terminal, isa na lang yung jeep na naroon. Last trip na kaya halos wala ng ibang pasahero. 5 lang kami na nasa loob. Medyo malayo yung biyahe kaya naisipan kong umidlip muna. Madalas akong umidlip sa biyahe kaya sanay ako na gumising kapag malapit na sa bababaan. Habang nakapikit, may naramdaman ako na parang malakas na hangin na dumaloy sa katawan ko. Agad akong dumilat pero paglibot ko ng tingin sa jeep, wala namang malakas na hangin. Imposible namang bigla lang yon na umihip. Pumikit ulit ako at sa pagkakataon na yon, naramdaman ko ulit yung hangin. Tapos nakaramdam pa ako na parang may kung anong mainit na bagay na lumalabas sa bibig ko. Ang init niya, parang kumukulong tubig na lumalabas sa nguso ko. Dumilat ako. May matanda na nasa harap ko. Nakaluhod siya sa sahig ng jeep habang nakatingin siya sa akin. Kitang-kita ko na parang may usok na lumalabas sa bibig ko. Tapos hinihila yon ng matanda sa direksyon niya. Gusto ko sanang sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko dahil nga sa usok na yon. Yung ibang pasahero sa loob parang hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa amin. Grabe na yung kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Nilakasan ko na yung loob ko at buong lakas na itinulak yung matanda. Naputol yung usok sa bibig ko at napaatras din ako dahil sa pagtulak. Yung matandang babae na nasa harap ko ay natumba sa sahig ng jeep tapos bigla na lang siyang nawala. Umusog ako papunta sa may driver. Tsaka ko tinignan ulit yung mga pasahero na kasabay ko. Lahat sila ay tulog pa rin. Pagbaba ko sa kanto, nagpasundo ako sa kuya ko. Sabi ko lasing ako at hindi ko na kayang maglakad pa uwi. Pero ang totoong dahilan talaga, Sir Neb, ay sobrang takot na takot ako dahil sa nangyari na hindi ko alam kung makakauwi pa ako. Kahit hanggang ngayon po, hindi ko pa rin alam kung ano ba yung naranasan ko. Alam ko hindi yun panaginip kasi gising na gising ako nun habang nangyayari yun. At saka bakit ako lang yung nakakakita sa matanda? At ano kaya ang mangyayari kung hindi ko siya napigilan? Hindi ko rin alam, Sir Neb. Pero simula nun, talagang hindi na ako umuuwi ng ganoong oras. Natakot na ako na baka maulit pa. Kapag inaabot ako ng 10 oras ng gabi sa ibang lugar, minsan nakikitulog na lang ako. Buti nga sa ngayon nakakuha na rin ako ng motor na service sa trabaho ko. Pero kahit may ganito na, ay pinipilit ko pa rin ang sarili ko na umuwi ng maaga gabi-gabi.